Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po nanonood, just click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad to, libre lang. Puro mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung po today's video sa politics tayo guys. Harry Roque, nababahala na kay Sara Duterte. Dahil unti-unti nang nawawala ng tiwala ang taong bayan sa kanya. Yan guys, yan ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Dahil nga yan sa paglabas ng approval rating at trust rating ni Inday Sara. So, sabi ni Harry Roque, sabi niya, grabe ang atake dito kay Sara kasi naramdaman siguro nila, di ba, na talagang maraming bad comments sa kanya ng mga taong bayan. At ang analysis niya, ang expect niya, pinagtutulong-tulungan daw siya ng mga oposisyon, di ba? Yung kakamping, yung Dilawan, Liberal, Makabayan Black, Akbayan ni Risa Ontiveros. So, yun ang analysis niya. Nasabi pa niya na dinudurog daw itong si Sara Duterte. So, kung titingnan natin guys, di ba? Ang kanyang analysis, mukhang hindi naman totoo. I-analyze natin. So, bago yan guys, panoorin muna natin yung mismong sinabi ni Harry Roque sa SMNI regarding dito sa issue na to. Right? Pasok, Harry Roque. Mamamatay tao nasa likod ito. Nagsabwatan na yung lahat ng puwersa na nais patumbahin si VP Sara. At kasama na siguro dyan. Sigurado ako ang oposisyon. At baka meron pang mga ibang kakampi namin dyan na talagang nai-insecure kay VP Sara na kasama na sa pagpupula kay Inday Sara. Pero makikita mo kasi napaka-organized sa lahat, sa social media, sa mainstream media, at pare-pareho mga sinasabi. Ganyan po ang indikasyon kapag merong smear job na tinatawag. So guys, napanood nyo, di ba? Talagang galit na galit si Harry Roque at talagang kita mo yung pagkasipsip niya kay Sara, no? Kasi naniniwala kasi sila guys na malakas daw itong si Sara Duterte dahil siya yung susunod na Pangulo ng Pilipinas sa 2028. So kaya ngayon, siyempre, todo tanggol sila, di ba? Yan, si Roque, si Gibo Chudoro, si Stella Kimbo, si Bersamin, di ba? Full force talaga sila, pero sa kabila ng pagtatanggol nila dito kay Sara, walang epekto. Dahil mas naniniwala ang taong bayan dun sa binroadcast o in-expose ni Franz Castro dahil sa confidential fund ng 125 million na hindi pa rin napapaliwanag hanggang sa ngayon. So, kaya yun ang analysis ni Harry Roque na pinagtutulong-tulungan daw siya itong si Sara Duterte. Pero ang totoo niyan guys, di ba, nakita naman natin ngayon, wala na halos si opposition ngayon eh. Si Lenny, di na rin nagsasalita. Nakita nyo naman nag-comment sa gobyerno ni BBM. Wala kang marinig sa kanya, ni ha, ni ho. Silent lang siya pagkatalo niya last year. Sino pa yung mga nakalaban niya? Si Pacquiao, di ba? Wala ka rin narinig kay Pacquiao, silent din siya. O siyempre, sa Yorme natin, isko, may narinig din ba kayo? Wala, silent lang. Di ba? Wala kang marinig na talagang kumukontra. Mas marami ka pa marinig kay Duterte, di ba? So naalala niyo, kamakailan lang sinabi niya, yung 20 pesos kilo ng bigas, di ba? Nananaginip lang daw, di ba? Si BBM. Na-vlog din na natin yan, guys, di ba? Sa EDCA, nagsasalita rin itong si Duterte. Di ba? So marami pa siyang comment kaysa sa mga nakalaban ni BBM. So, yung analysis niya, mali, di ba? Mali kasi talagang pinagtatanggol lang ni Roque itong si Sara Duterte. Siyempre, dahil sa ngayon, kahit katiket niya yung unity team, di ba? Katiket niya yun eh, nung tumakbo yan, di ba? Pero natalo siya, hindi naman siya binigyan ng posisyon. Kaya ngayon, wala siyang posisyon itong si Harry Roque. Siguro, naghihintay yung posisyon, hindi mabigyan-bigyan. Kaya ngayon pa lang, di ba? Parang lumalapit na kay Sara, pinagtatanggol na, sumisip-sip na guys, para makabalik siya sa pwesto, di ba? So, yan ang nangyayari dyan.
So, dahil nga kasi bumagsak na nga sa rating itong si Sara, ngayon talagang nababahala na sila. Siguro natataranta na lahat ng advisor, even kay Marcos, ganun din, di ba? Nababahala na rin silang pare-pareho. So, ibig sabihin guys, talagang ang tao naniniwala na may dun sa controversial na confidential fund. Kasi nga naman, di ba, ang tao hirap na hirap ngayon. Napakataas ng presyo ng bilihin, di yan makaila, gasolina, kuryente, lahat na guys, napakataas na. Tapos makita mo ngayon sa proposed budget, ang laki ng confidential at intelligence fund nila. Hindi sila makapag-adjust. At ang masaklap nito guys, yung budget natin for 2024 na 5.6 million trillion yata yun, yung kalahati pala nun guys, uutangin lang pala ng gobyerno. Diba? Uutangin lang, yun o, si mismo Kimbo nagsalita. Uutangin lang guys. So, tanong dito, sino magbabayad dyan? Diba? Siyempre, ikaw, ako, tayong lahat dyan magbabayad. O kung hindi man tayo makabayad, eh yung mga anak natin, mga apo natin, so yung mga nagtitiktok ngayon, yung mga kabataan ngayon, darating yung araw, sila yung magbabayad yan. Sa utang na yan. Kasi ayon sa record, mula nang umupo si Marcos Jr., naka 2 trillion na guys ang nautang niya mula last year lang. Last year lang. Kaya parang ang nangyayari ngayon, mas malaki na rin ang binabayaran nating utang. Kung magandang utang tayo, babayad tayo para din sa malaking utang. Now, which is, yung mga financial advisor na sinasabi nila, yung tinatawag na bad debts na hindi maganda. Na utang ka, pambayad mo lang ng utang. So, yan ang nangyayari ngayon guys. Kaya napakarami ngayon. Ang totoo niyan kasi, ang akala nila Roque, planado to. Pinlano to para masira si Inday. Pero totoo niyan, walang nagplano niyan. Actually diyan guys, na-issued lang yan ni Franz Castro. Alam niyo kung bakit, di ba? Sa COA report. Kasi nga, nung last 2022, siyempre, pagka December na yan, lahat ng government official magsasubmit ng financial report for the year end 2022, di ba? So, siyempre, dahil congresswoman itong si Castro, natural, mabibigyan sila ng lahat ng kopya. Kasi binibigay yan sa Senado, sa Kongreso. Eh, nakita niya, di ba? Mayroong confidential fund na 2022 at wala namang in-approve. Eh, kasama siya sa nag-approve last year eh. Kaya alam niya, di ba? Kasama siya sa nag-approve sa 2022. Kaya nga alam niya na walang in-approve na budget. Kaya nga, doon na silip, guys. Doon nagsimula ang expose. At tumatindi nito, hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapaliwanag itong si Sara Inday. Saan dinala yung 25 million? Hindi pa rin niya mapaliwanag. Doon siya nadali sa tao. Kaya ngayon, siyempre, ang tao, nag-iisip na rin. Hindi lang basta, kahit gusto nila si Sara, kung nakikita naman na parang laki ng budget case, di ba? Para masyado siyang sa budget. Imagine nyo last year, di ba, kakaupo lang ng June. Nalunong pa yun, June 30, di ba? July, August, nag-request na siya, di ba? Yun. Nag-request na siya ng 221 million kay Bongbong Marcos na ating presidente. At yun namang si Bongbong, binigyan kasi napakalaki ang budget, di ba? Ang iniwan ni Duterte kasi malaking yung budget ni Duterte, malaki sa kanya. Pero hindi kasi alam ni Duterte na mananalo ang kanyang anak sa pagka-vice, ay binigay kay Lenny, maliit lang, di ba? So, doon siya nadali. At yun, nakalagay sa website ng Vice President, kaya lalo silang na-expose ngayon. At sa ngayon, pinagtatanggol sa Kongreso, lalo na ito si Stella Kimbo, tuloy-tuloy, lalo lang silang nagko-conflict ng mga paliwanag nila. Hindi na nila alam kung sasabihin nila. Kaya tuloy ang taong bayan, nanghinala na, nawawalan na ng tiwala dito kay Inday Sara. Kaya pag pinabayaan pa nila ito, lalo na hindi pa niya may paliwanag to habang tumatagal. Malayo pa ang eleksyon, di ba? Kung sumisip-sip na nga itong si Roque, malayo pa ang eleksyon, marami pa pwedeng mangyari. Kung sikat sila ngayon, malakas si Sara, later on, hindi natin alam. Lalo na kung maraming controversial, ngayon pa lang, di ba?
isang taon pa lang may git, guys. Bumababa ng rating nila, bumabagsak na silang dalawa ni Bongbong Marcos Jr., di ba? Bumabagsak na, pero sabi nga ng mga political analysts, kapag bago mo po first hanggang second hanggang third, maganda pa dapat ang rating niyan. Walang pabagsak kasi nga bago pa lang eh. Pero ito, isang taon pa lang may git. Bumabagsak na. So, kakaiba to, iba to. At syempre, nagagalit na rin ng taong bayan. Di naman, ang mga comments na nakikita ni Roque, guys, mga ano yun, totoong tao yan, na talagang dismayado na. Di ba? Dismayado na, kasi sinungalingan na pag meron kang nakausap mo na hindi dismayado. Yung mga panatiko na lang. Mga panatiko na lang ni Bongbong Marcos tsaka ni Inday Sara. Pero ngayon, nag-iisip na rin, syempre, kahit gaano nila gusto si Sara tsaka si Bongbong, kung nagugutom naman sila, eh mararamdaman din, natural, magre-reklamo yan. Kaya pag nakita mo guys sa comments guys, magbasa kayo ng mga comments, pagdating kay Sara, inuulan siya ng batigas. Puro confidential pa. Kaya tatak, Sara, tatak confidential. Yan ang naging tatak ni legacy na ni Sara. Ngayon pa lang may legacy na siya, di ba? So, yan guys. So, tingnan natin. Ang SWS sa Pulse Asia, hindi pa yung naglalabas ng kanilang survey. Abangan natin. Pag ito naglabas din ng mga same din na bumagsak, eh alam na talagang ganun. Totoo naman yun, di ba? Pero kung ito, maglalabas ng mas mataas, magduda ka na, di ba? Magduda ka na. Eh, bakit ka maglalabas ng mataas na performance? Eh, napakataas ng bilihin. Ang tao dumadaing, di ba? Walang alas mabili, lalo na yung poorest of the poor nating mga kabayan. Isang kilong bigas lang, hirap sila, di ba? Yan ang magiging problema nila ngayon. So, abangan natin guys, marami pang posibleng malangan dito. Alright? So, dito na naman guys. Thank you very much po.